ninyo to? Kaya ninyo to? Ginagawa ko. Ito ang life ni Mama Ella. Kaya ayan, bago ako kumain yan, sila muna inuuna ko. Kaya linis-linis lang. Nakapagluto ako, nakapag-laundry. Kahit aakay-akay ko yung si Cash. Hi, my friends and friendship. How are you? Kayong lahat. Sana ay nandiyan kayong lahat sa okay kalagayan. Kung ngayon ay so busy at napapagod dahil mga 5:45 ako nagising dahil may pasok si Zoe at nagdouble ang mga parents at walang may mag-aasikaso. Pero natin naman siya. Hi. Dad. Hi. Yan. Ito kakain siya nito. Ito daw. Hold it first. What is this? Carrot. Ibang nakakapagod, my friends and friendship. O, here na. Ibang sinundo ko pa si Cass dahil ang nanay pumasok. After masundo namin dahil early ngayon si Zoe, 12:30, inaanan lang namin. Sa baliho naman pareho. Pero unang-una, 10:30 ba kami napunta sa pagsundo at pag-pick up kay Cass. May appointment muna si Papa doon sa doktor niya. Blood draw, lab test. Ako kagabi, hindi siya feeling good. Ang bigat ng katawan niya. Yung parang punong-puno siya ng tubig. Ganun naman talaga my friends and friendship. Once na you are a dialysis person, minsan hindi na uubos na may drain ang tubig sa tiyan. Kaya every morning, pag tapos ng therapy the whole night, chinecheck ang kanyang weight. Kailangan hindi tumaas siya sa 234 ang kanyang weight. Hindi magpas siya nung nakaraang gabi ng 240, which is mabigat talaga siya. Kaya ang pakiramdam niya ay parang nalulunod daw siya. Ngayong kagabi, hindi pala nauubos ang kanyang mga tubig na pinasok sa kanya yung mga solution. Hindi na i-drain lahat. Dahil kailangan gumagalaw ka habang nag-work ang machine para yung mga nandun sa loob ay lalabas pag dinidrain mo. Siyempre tulog siya at one-sided lang ang higa niya. Dahil sa kabila, mayroong nandun ang catheter ng kinakabitan ng solution. Kaya sa kabila lang siya, kaya nag-stay ang water sa loob ng kanyang abdomen. Kaya kaninang kagabi ay dinialysis ko ulit siya ng ibang klaseng solution, yung red. Ang red kasi na yun ang pangpaubos ng mga water sa loob ng tiyan. Kaya dinialysis ko kaninang umaga pagising ko, feeling good na siya. Kasi ang dami-daming lumabas, dami-daming na-drain na water sa katawan niya. At nag-normal ang kanyang blood pressure at naging 237 siya. Mas mabuting 237 kaysa 240. Pero mamaya, tuloy pa rin ang kanyang red, parang nasa bumaba ng 230. Ganun kasi pag dialysis person ka, kailangan ibabalance ang kanyang weight. Hindi pwedeng bumigat siya ng mabigat. Kaya parati siyang tine-check ang kanyang blood, blood draw. Kaya kanina kinuhanan naman dugo para i-check. Chine-check ang kanyang mga albumin, ang kanyang mga potassium, ang kanyang mga phosphorus, ang kanyang hemoglobin, ang kanyang mga maraming chine-check sa kanya, kailang mag-balance. Kaya nung nakaraan, masyadong mababa ang kanyang phosphorus. Kaya kailangan itaas niya yun na umabot sa kahit mag 4.3 lang ang kukunin niya. Sa kanya is 3.8, konti na lang. Pero kailangan niyang maipasa yun dahil nagbabago ang kanyang sitwasyon ng kanyang pakiramdam pag may tumaas o bumaba sa kanyang mga lab test. Kaya mahirap talaga pag dialysis person. Kaya dito naman ngayon umaga, okay na siya dahil nabawasan ba naman ang laman ng kanyang tiyan, naubos, at kung mayroon man, mamaya i-drain na naman yan mamaya. Kaya yun, pupunta kami ng appointment ng 10:30 at pagkatapos ng appointment, dumaan muna ako sa isang grocery. Doon malapit din sa appointment niya. Dahil wala na kaming saging, wala kaming mga fruits. Kaya ayan, bumili din ako. May mga avocado din yung avocado. Kailangan may mga fruits kami sa bahay. At pinababalik na siya, my friends and friendship, sa pagkain na walang salt. Kaya ang pagkain niya is separated. Meron siya rito walang salt na niluto ko. Nagsigang ako, pero siniperate ko ang para sa kanyang ito walang salt na may gulay. Pero bumili din ako, my friends and friendship, ng mga pagkain na kakainin din niya. Itong mga broccoli, spinach, at itong mga salad. Walang i-dressing siya dyan na kung ano dahil maalat. Ayun. Kaya ngayon, meron akong fish dito na konti lang nga, sinesprinkle ko lang ng konting salt at ipiprito ko to para may
iulam ngayon. Hindi pa kami nakapag-lunch, my friends and friendship. Ganun sobra ang busy ko talaga. Nung dumating din ako dito, ang mga iniwan namin na mga hugasan ay nakatambak na din. Kaya ayun, madami. Ang gulo-gulo itong mga hugasan namin. Nakatambak, kaya ito na naman bago ako kumain. Nililigpit ko mga ang mga ito. At nakakainis talaga, pero mahalin mo na lang yung nakikita. Dahil wala ka namang magagawa. Mag-alboroto ka, magalit ka. Sinong pinagkaliton mo? Joey? Kaya ito na lang ang ginagawa ko. Mahalin na lang ang mga ginagawa mo, mahirap man o mas madali lang. Di ba, my friends and friendship? Kaya magluluto muna ako ng aming pagkain. Panglagay ko ito lahat, my friends and friendship, sa dishwasher para libre na naman si Mama Eva ang paghugas. Ito para makapagluto ako, my friends and friendship. Magpiprito lang siguro ako. Ang ulam na may sabaw na may nagsigang ako. 2 klase ang sinigang ko. Yung walang asin na matabang at yung may asim na hindi matabang. Ayun. Kaya kailangan ko nang iligpit muna ito at pag hindi mo ililigpit hindi mo na alam kung ano ang pupulutin mo sa kusina mo pag ganito. Ilagay ko silang lahat sa dishwasher at i-dishwash ko after na kumain kami. Ganun lang. Yun lang ang buhay dito sa Amerika, my friends and friendship. Lahat puro gawaing bahay. Yun, ang gagawin ko lang mag-isa rin. Ito ang naiiwan dito sa bahay. Sa trabaho ang silang lahat. Kaya gawin mo na. Kaya linis-linis lang. Pagdating na nila, malinis na ang bahay. Diba pagkagaling mo sa trabaho, na madumi ang bahay, naiinis ka. Kung sarap ang mga batok. Yun. Nagawa ni Mama Ella to habang kaya pa ng katawan at naglilinis ko dito. Ayaw ko namang nakatunganga lang ako dito at matutulog. Madali kang manghina at madali kang tatanda at magkakasakit ka pa. Kaya interest na mabilis ka pang gumalaw, my friends and friendship ng mga senior. Galaw lang kayo. Huwag niyong papayaran ang sarili ninyo na dahil may edad na kayo, ayaw niyong gumalaw-galaw lang. Kahit magwalis. Walis lang dyan sa paligid. Maglinis. Inaanto kasi ako, my friends and friendship, pag walang ginagawa. Naghahanap ako parati ng may magagawa. Buti lang, sabi ko nga sa anak kong si JR, ayaw mong maghugas, buti di ka nag-iigib ng tubig na balon. Samantalang dito rin, nakagad ang tubig. Initan. Kaya wala kang problema na maghugas. Sinasahod mo lang sa gripo. Di ba, my friends and friendship? Kaya, gusto ko naman maghugas. Si Zoe, naubos naman niya ang kanyang baon. Half day, ano kasi sila ngayon, early day? Yeah, naubos niya, oh. Where's the milk, the powder milk from the Philippines? We don't have. So we're gonna buy it tomorrow if we have a chance to go to Vallejo, okay? We're gonna buy that. Sam and Liam are coming here today. Yeah, gustong-gusto niya yung nido na milk. Here. No, that's not. That's already expired. That's not for the ano. Don't use that. That's expired. That's long time ago now. So you don't need. But I think that was last year. So I just I'm gonna throw that. Okay. So don't eat that. We will buy next tomorrow is the nido. Okay. Humihingi siya ng gatas na nido. Kasi sabi niya, nahanap niya. Sabi ko, expired na yan. Huwag mo nang kainin. Disgusting. Ito, binuksan niya yung baby carrot. Ilagay sa ziplock. Tignan natin. Minsan may baby carrot tumatamis. Ito hindi. Si Cass tulog. Kasi kanina nung sa sasakyan kami pa, uwi na dito. Umiiyak na siya sa likod sa car seat niya. Inaantok na. Kaya pag dating namin dito, binihisan ko, pinulbusan, at pinatulog ko siya doon sa kwarto, yung tulog, dede. Yeah. Ayun, si Mama Ella nag-babysit ng mga apo. Mamaya pala dadating din dito ang 2 ko pang apo, yung kay Judella, yung nag-sleepover dati noon. Dito naman sila nag-sleepover at aalis ang nanay, papuntang Australia, babalik din sa Monday. Kaya iwanan dito ang 2 bata, doon matutulog ng 2 nights. Kaya ayun ang ibibisit ko naman, si Zoe, si Cash, at saka yung dalawa. Yung dalawang, mga malalaki naman ito, si Zoe at saka si Samantha at saka si Liam. Si Cash lang naman ang maliit. Pero mamaya, kukunin si Cash ng daddy niya at iuwi na din doon. Bukas off ko sa kanila.
off kay Cass. Pero dito sa tatlo, hindi ako off dahil nandito sila. Yun lang, life ng isang grandma, di ba? Kaya magluluto ako ng aming ulam. Sabi ko, may mga ulam pa kami dito, may friends and friendship. Mayroon akong broccoli, steam ko lang ito kay Papa Dudes. At bumili pala ako my friends and friendship ng coffee milk na 0 sugar. Ayoko yung may ng sugar na coffee milk. Kaya subukan ko yan mamaya. O mayroon pa kaya ito? Kaya kung ano mga pagkain nila, din nila kinakain to. Bahala sila magtapon. Baka mamaya itapon ko yan Hahanapin nila pagkatapos. Okay, ayan, mayroon tong fruits dito si Zoe. Kaya ako muna ay magpiprito. My friends and friendship, malinis na ang sahig. Ipag inunahan mo to ng galit at init ng ulo, ang mga ililigpit, walang mangyayari. Hindi matatapos ang trabaho mo pag nagagalit ka. Kailangan may pasensya at mahalin mo kung ano man ang nandoon kalat. O diba? Ito yung placement namin. Kailangan tuyuin. Ituyo ko ito. Yan. Maano talaga kami sa paper towel. Magastos. Punta na naman sa linggo, baka sa linggo or bukas. Punta ng Costco, wala kaming bigas. Kaunti lang ang bigas namin at kaunti na lang ang mantika namin. Kailangan kapunta ng Costco. Ay, may rice pala kami. Ikaw magsaing dyan ng rice? Galing. Ay talaga, wala. Ginaganon ko my friends ang friendship ng kanin. Ayaw ko yung bilog-bilog. Gusto ko yung yung durog. Tatago ko muna dito para malinis. Ayan, Zoe. Zoe, hindi mo to tinapon. Don't make a mess, okay? Tulog si Ka. Sana maba ang tulog. Para hindi mainit ang ulo. Naprito muna tayo. Oh, di ba? Yan na lang ang mantika namin. Kailangan ko nang pumunta ng Costco bukas. Wala na kami mantika. Yan, ganyan. Mga isang buwan din namin gamit yan. Sobra. At meron pa yata ako dito extra. Ito meron pa. Bukas na lang bibili. May sasakyan sa umaga. Punta ng Costco. Ito ang mga ginagawa natin dito sa Amerika. O di ba, my friends and friendship nandito sa Amerika. Ganito ang buhay natin. Talagang nakakapagod at nakakainip. O, di ba? Ay, nako. Pero, okay pa rin. Dahil, nandito lahat ang pagkain. Nandito ang libreng gamot. Yun lang, nakaka-stress compare sa atin na masaya kahit kukunti lang ang pera nila, kahit ganun lang ang buhay nila, they're happy pa rin. They are happy sa Pilipinas. So, di ba? Kami noon, merienda lang kami ng mga saging. Tapos, nasasawa din kami sa mga merienda namin pagdating dito. Nahanap mo pala yun. Sarap naman talagang saging. Kaya uuwi kami magbabakasyon siguro. Wala pa akong fixed date pero magbabakasyon next year. Okay. Nasi Cash. Bye! Nanonood ng Mickey Mouse. Ito tayo, my friends and friendship. Ito yung prito ko. Lapit ang luto. Nahilig kasi ako, my friends and friendship, ng toasted na prito. Kasi saw-saw sa suka na medyo maanghang. Siguro. Ilagyan ko ng harang ito ng mga box, my friends and friendship, para si Cass hindi makapasok sa kusina. Ayan ang ulam namin ngayon. Ayan, may kaunting gulay na may sabaw. Ayun. Ayan, so kakain na kami. Nagpapakain ako, my friends and friendship, dito sa kay Zoe. O, meron kayo nito, kaya ninyo to. Ginagawa ko. Ito ang life ni Mama Ella. Ito pinapakain ko, fish daw. Nagustuhan naman itong foreigner kong apo, ang fish. Itong fish na pinirito ko. No, don't give. Why? Oh, yeah. Okay, yeah. Ayan. Kaya pinapakain ko sila. Itong isa naman na ito, ayaw naman kumain dahil busog siguro dahil ubos na yung daddy niya. Si Zoe, hungry daw siya. Kaya ayan, bago ako kumain yan, sila muna inuuna ko. Kaya ganito ang buhay ko. Pag nandito ang mga apo ko, yun. O ano, you don't want? You don't want? Ayun. Kinakamay ko lang dahil walang sabaw at magkakandalaglag. No, what are you doing? Okay, ate is eating. Oh, here, ate.
fish ang gusto ni ate. Kinakamay ko dahil tuyo yung walang sabaw. Ayaw nilang ng sabaw. Yeah, because Cass is good. Kaya, pinapakain ko muna sila ni Papa Dudes. Mamaya na ako kakain. Oh, birdie! Ayaw niyang kumain pa. Yan sa banana. Hindi mo kasi ito pag sinubukan, hindi naman kakain. Ang mga magulang nito, lalo na ang daddy, ibang lahi yon, bibigyan lang yan ng McDonald's para kakain lang yon. Buti kung tayo mga Pilipino, nagsusubo pa tayo, naghahabulan. Iyon. Naranasan din ba ninyo my friends and friendship na may hinahawakan ka na bata at nagsusubo ka pa sa isa? I know, naranasan din siguro ni, pero alam nyo, dito lang to sa Amerika, sa Pilipinas, may mga katulong-katulong naman ako at saka, ayun, may ano, what do you want? You want rice? Here for rice. Oh yes, so tell mama if you don't want anymore, okay? But you need to drink a lot of water and banana. That's your dessert. Buti na lang itong anak ko, ang anak kong bunso ay mabait, hindi iyakin. Ganon din si Zoe noong baby at ang mga apo ko, inalagaan ko. Anak. Oh yeah, eat na pasta. Eat na pasta yun. I don't want it. You don't want? Or you wanna play your cousin? Drink a lot of water. Ayaw na daw niya. Kain tayo ng peanuts. Binili ko sa Costco to. Ayan no. Kaya walang magagawa. Nanonood ako ng Batang Quiapo. Yun lang naman ang pinagkakaabalahan namin yung dalawa ng mag-asawa araw-araw. Nanonood ng Batang Quiapo. Yan yung kalat ng dalawang ko. Don't jump. Mama, look. Your panty. Look. Mama. Look, Dad. Get it. What is that? Come here. What's that? What are you wearing, Zoe? O, tignan niyo my friends and friendship, naka-lipstick na naman. O, si Princess daw siya ngayon. O, come on, Cass. Come kay Mama. Cass. Come on. Ganito ako my friends and friendship. Nagbabantay ng apo dito sa bahay. Hay, dati pinapupunta ko doon. Ayoko, sabi ko, mas okay ako dito sa bahay dahil pag dito ako nagbabantay ng apo, nakapagluto ako, nakapag-laundry, kahit aakay-akay ko yung si Cash. Wala ka ng lakad. Oo, ikot lang siya dyan. Si Papa nervyos pag naglakad, baka daw matumba. Sabi ko, part niyan sa pag-grow up niyang natutumba. Hindi talaga maiiwasan yan. Kaya yun ay oh, what happened? You hurt? Inaantok na talaga ako, my friends and friendship. Ito si Kaso. Look, what are you eating? Ano, what you eat? Did you eat something? Oh, do not give me What are you eating? Ay, may see? Nothing. Oh. So that's it for today, my friends and friendship. Okay. Don't forget to like, subscribe, and comment down below the box. Bye, and don't forget to hit that notification bell. Okay, that's Zoe. So my friends and friendship, ingat-ingat lang kayo at salamat ng marami sa pag-watch niyo parati sa ating vlog at sa mga subscriber. Shoutout sa inyong lahat at mag-ingat lang kayo parati dyan. Sana ay magkikita-kita pa tayong muli kahit sa Facebook lang. Okay?